Dear Jamay, magandang araw sa inyong lahat mga ka-confession, pati na rin sa iyo Miss Jamay. Ako si Sophia, 25 anyos, at 2 taon ng kasal sa asawa kong si Adrian. Kung titignan mo kami noon mula sa labas, masasabi mo talagang perpekto ang aming pagsasama. Wala pa kaming anak, at aaminin ko, gustong gusto na rin talaga ni Adrian na magkaanak kami. Pero kahit anong sikap namin, kahit anong dasal ko gabi-gabi, hindi ako mabuntis-buntis. Palagi kong sinisisi ang sarili ko noon. Iniisip ko, baka may kakulangan sa akin bilang babae. Pero sa kabila ng kakulangang iyon, akala ko'y okay ang lahat sa amin. Napakasweet ng asawa ko. Talagang alagang-alaga ako ni Adrian. Ipinagluluto niya ako, sinusundo sa mga lakad ko, at palagi niyang ipinaparamdam sa akin na mahal niya ako. Kaya naman buong-buo ang tiwala ko sa kanya. Kampante ko na kahit wala pa kaming supling, sapat na kami para sa isa't isa. Ngunit ang buong akala kong tahimik at masayang buhay, biglang nagbago. Nagbago ang lahat nang malaman ko kung ano ang patalikod na ginagawa nila sa akin. At ang mas masakit, Miss Jamie, hindi lang pala akong niloloko nila, pati ang alaala ng namayapa kong kapatid, dinungisan nila. Ang kuya kong si Andrew, 1 taon nang patay dahil sa isang malubhang car accident. Hanggang ngayon, Miss Jamie, sariwa pa rin ang sakit sa pamilya namin. Napakabait kasi ni Kuya Andrew. Siya yung tipo ng kuya na gagawin ng lahat para sa amin. Siyang katuwang ni na mama at papa sa lahat ng bagay. Kaya noong nawala siya, parang gumuho ang mundo ng pamilya namin. Mayroon itong asawa, si Kim. Maganda si Kim, maputi, at masasabi mong kaakit-akit talaga. Bago mawala si Kuya Andrew, wala pa rin silang anak. Kaya ngayon, byuda na ito. Dahil mahal namin si Kuya, hindi namin pinabayaan si Kim. Itinuring namin siyang tunay na kapamilya, kahit wala na si Kuya. Welcome na welcome pa rin siya sa bawat salo-salo namin. Isang gabi, nagkaroon kami ng family dinner. Doon din sa dinner na iyon, pag-uusapan sana namin ang mga naiwang property ni Kuya Andrew. Habang nakaupo kami sa lamesa, napansin kong panay ang ngiti ni Kim sa kanyang cellphone. Parang may kakaiba sa kanyang ikinikilos. Ate Kim, mukhang maganda yatang ngiti mo ngayon ah. Biro ko sa kanya, habang naglalagay ng pagkain sa aking plato. Napatigil siya saglit, sabay baba ng phone niya. Sumulyap siya sa akin, bago sumagot ng may banayad ng ngiti. Hindi naman, Sophia. Masaya lang ako nakasama ko kayo ngayon. Alam mo naman, no-homesick din ako sa bahay. Ngumiti rin si mama sa kanya, sabay hawak sa kamay ni Kim. Kim, anak, alam namin na mahirap ang mag-isa. Kaya kung mayroon ka mang mahanap na iba, balang araw, gusto ko ipakilala mo rin sa amin ha. Huwag kang mahihiya, dahil anak ng turing namin sa iyo. Si Mama Beth talaga, napakalawak ng unawa. Sa totoo lang, Miss Jamay, wala talaga kaming problema kung sakaling may mahanap mang ibang lalaki si Kim. Alam naman namin na bata pa siya. Samantalang si Kuya Andrew ay wala na. Kaya nang mapansin naming mayroong katext si Kim ng gabing iyon, ang hula namin ni Mama ay mayroon na nga siyang bago at unti-unti na siyang nagmo-move on. Pero habang pinagmamasdan ko si Kim, naramdaman kong paggalaw ng asawa ko sa tabi ko. Lumingon ako kay Adrian. Mahal, napatigil ako saglit nang makita ko si Adrian na nakangiti rin habang nakatitig sa phone niya. Parang may kakaibang kislap sa mga mata niya na matagal ko nang hindi nakikita. Yes, mahal. Mabilis na tanong niya sa akin, sabay tago ng phone niya sa ilalim ng lamesa. Ang bilis ng reflexes niya, parang biglang nataranta.
Bakit nakangiti ka dyan mag-isa? Takang tanong ko habang nakataas ang isa kong kilay. Pilit siyang tumawa at hinawakan ng kamay ko. Ah, wala ito, mahal. Mayroon kasing meme akong nabasa sa Facebook. Nakakatawa lang. Ah, ganoon ba? O sige, let's order na. Gutom na rin sina mama. Saad ko. Sure, sige. Ako nang tatawag sa waiter. Sagot niya. Miss Jamie, sa mga oras na iyon, wala talaga akong paghihinala na nararamdaman. Bakit naman ako maghihinala? Sa tagal naming magkasama ni Adrian, mula noong mag-boyfriend pa lang kami hanggang sa mag-asawa, wala siyang history na mayroong ibang babae. Kilala ko siya bilang isang tapat at mabuting lalaki, kaya binaliwala kong reaksyon niya. Masaya kami noong gabing nag-dinner. Halos wala namang naging problema. Pagdating sa usapan tungkol sa mga ari-arian, naging malambot din ang dila ni Kim. Sabi pa niya sa amin, yung mga napundar nila ni Kuya Andrew ay hindi naman niya ipagdadamot sa amin. Lalo na't alam niyang dugo at pawis din iyon ng kapatid ko. Laking pasasalamat namin kay Kim dahil akala namin ay naging mabuti siyang asawa sa kuya ko hanggang sa huling sandali. Ngunit habang lumilipas ang mga araw matapos ang dinner na iyon, unti-unti kong naramdaman ang konting pagbabago kay Adrian. Hindi ko maipaliwanag, Miss Jamie. Pero, alam mo yung kutob ng asawa? Yung pakiramdam na kasama mo siya sa iisang kwarto. Pero ang isip at atensyon niya ay nasa ibang lugar. Naging madalang na rin siyang makipag-usap sa akin. Madalas, nakatutok lang siya sa cellphone niya at kapag lalapitan ko, agad niyang pinapatay ang screen o kaya naman ay lumalabas ng kwarto para doon mag-text. Isang gabi, bandang 9:00 na, bigla siyang nagbihis. Mahal, lalabas lang ako saglit ha. Samahan ko lang si Jason. May emergency lang daw. Paalam niya sa akin habang nag-aayos ng sapatos. Tumingin ako sa orasan sa dingding. 9:00 na ng gabi, Adrian. Ganyang oras pa kayo magkikita? Umuwi ka agad ha. Saad ko. Oo, mahal. Mabilis lang kami nito. Sige na. Anya niya. Sabay halik sa noo ko. Dahil hindi ako sanay na wala siya sa bahay ng ganoong oras, hindi ako mapakali. Pagdating ng 11:00, sinubukan ko siyang tawagan. Nagring lang pero hindi niya sinagot. Bandang 1:00 ng madaling araw, tumawag ulit ako. Wala pa rin. Tawag ako ng tawag, Miss Jamie. Ngunit hindi talaga ito sumasagot. Lumipas ang mga oras, lumalalim ang gabi, hanggang sa sumikat ng araw. Bandang 4:00 na ng umaga, nang marinig kong pagbukas ng pinto, agad akong tumayo mula sa sopa. Lasing na lasing si Adrian. Pasuray-suray ang lakad at amoy na amoy ang alak. Saan ka ba galing? Ano bang silbi ng phone mo at hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Galit at nag-aalala kong tanong sa kanya. Humarap siya sa akin, mapupulang mga mata at parang hirap magsalita. Sorry mahal, low battery ko. Mayroon kasing malaking problema si Jason tungkol sa pamilya niya. Kaya naman inaya niya akong uminom. Hindi ko naman maiwan yung kaibigan ko. Tinignan ko siya ng malalim. Kahit galit ako, hindi ko naman kayang magalit sa kanya ng matagal dahil mahal ko siya. At saka, alam kong stress din siya sa trabaho. Isa siyang call center agent sa Angeles, Pampanga. Miss Jamie, ang magandang bagay lang doon ay pang-umaga naman ang shift niya, kaya hindi siya puyat sa trabaho. Maliban na lang kung may mga ganitong lakad siya. Pinatulog ko na siya. Inasikaso ko ang kanyang damit, hinubaran ko siya ng sapatos, at pinunasan ng kanyang katawan, kahit na ako mismo'y wala pang tulog kakahintay sa kanya. Ganoon ko siya kamahal, Miss Jamie. Handa akong magpuyat, handa akong magtiis. Basta alam kong ligtas siyang nakauwi sa piling ko.
Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko inaasahan ng lahat. Isang araw na tuluyang nawasak sa buhay ko at nagmulat sa akin sa malupit na katotohanan. Noong araw na iyon, galing ako sa bahay nila mama sa Bulacan dahil mayroon kaming inayos na ilang dokumento. Medyo nalit ako ng uwi dahil napasarap ang kwentuhan namin ng mga magulang ko. Akala ko nga ay madadatnan ko si Adrian na nagpapahinga na dahil tapos ng shift niya sa trabaho. Pagpasok ko sa aming tarangkahan, napansin kong walang tao sa sala, pero bukas ang pinto ng bahay. Dahan-dahan akong naglakad papasok. Pag-uwi ko ng bahay, ay natigilan na lang ako sa nakita ko. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig mula ulo hanggang paa. Sa mismong sala ng bahay namin, nakatayo ang dalawang tao, si Kim at si Adrian. At ang mas masakit, Miss Jamie, magkahalikan sila ng mariin. Ang mga kami ni Adrian ay nakapulupot sa baywang ng aking hipag, habang si Kim naman ay nakakapit sa leeg ng aking asawa. Doon mismo sa bahay na pinaghirapan naming pundahin. Doon mismo sa lugar kung saan ako nagpapakapagod bilang asawa. Sa gulat nila, nang marinig ang kalabog ng bag ko na nahulog sa sahig, mabilis silang naghiwalay. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Ang mukha niya ay napuno ng takot at pagkagulat. Mahal, magpapaliwanag ako. Gasgas na salitang narinig ko mula sa kanya. Yun linyang madalas kong marinig sa mga teleserye. Ngayon, ay binibigkas na ng sarili kong asawa. Lumapit siya sa akin at tinangkang hawakan ng mga kamay ko. Pero mabilis akong umatras. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hahawakan. Sigaw ko sa kanya. Hindi ako nagpahawak sa kanya dahil sa sobrang linaw ng nakita ng dalawa kong mata. Walang espasyo para sa pagdududa. Walang puwang ang kahit anong palusot. Miss Jamie, hindi ko na napigilan ang nararamdaman ko noon. Ang sakit, ang galit, ang pagkabigo, lahat yun ay sumabog. Sinugod ko silang dalawa. Nagsisisigaw ako sa loob ng sarili kong bahay. Lahat ng masasamang salita, lahat ng mura na hindi ko akalaing masasabi ko, ay nabitawan ko ng gabing iyon. Nawalan na ako ng preno. Sinugod ko si Kim. Sinabunutan ko siya at pinatamaan ng mga palad ko. Kung nagtagal pa siguro ako ng kaunti sa pag-uwi ko, kung hindi ako dumating ng mas maaga, baka ginamit pa nilang mismong kwarto namin. Baka doon pa sila nagpatuloy sa pambabarurot sa ibabaw ng higaan ko. Sa lahat ng lalaki, Kim, asawa ko pa talagang tinitira mo. Ang kakapal ng mukha nyo. Wala kayong utang na loob. Galit na galit kong saad kay Kim habang dinuduro ko siya. Tahimik lang si Kim habang umiiyak. Hawak-hawak ang kanyang pisngi. Pero wala akong kahit anong awa na nararamdaman sa kanya noon. Gulo-gulo ng buhok nito dahil sa ginawa kong pagsugod at pagsabunod sa kanya. Nararapat lang sa kanya yun. Siya na nga itong tinulungan eh. Siya na nga itong inalagaan ng pamilya namin. Matapos mawala si Kuya Andrew. Pero ang asawa ko pa palang hihilahin niya sa kama niya. Lumayas kayo. Nakakahiya kayong tao. Mga hayop kayo. Taboy ko sa kanila habang ipinagtatapon ko ang ilang gamit ni Adrian sa labas. Miss Jamie, hindi ko akalaing magagawa nila sa akin yun. Umalis sila sa bahay ko na magkasama ng gabing iyon. At ang lalong nagpasakit sa nararamdaman ko, ang lalong nagpadurog sa puso ko, ay ang malaman ko makalipas ang ilang araw na tumira na pala sila sa iisang bahay. At alam mo kung saan, Miss Jamie? Sa bahay mismo ng kuya ko. Doon sa bahay na pundar ni Kuya Andrew noong nabubuhay pa siya. Doon sila nagsasama at nagpapakasasa sa kamunduhan. Dahil sa labis na galit at hindi ko matanggap na dinudumihan nilang alaala ng kapatid ko, sumugod ako doon isang hapon. Pilit ko silang pinapalaya sa bahay ni Kuya. Lumayas kayo dyan.
Hindi ako papayag na dumihan yung bahay ng kuya ko. Wala kayong karapatang magsama sa tirahan ng kapatid ko pagkatapos niyo akong traidorin. Galit kong saad habang hinahampas kong gate nila. Lumabas si Kim. Hindi na siyang umiiyak na babaeng nakita ko sa sala ko noon. Ngayon, matapang na siya. Mayabang na siyang nakatayo sa harap ko. Bahay namin to ni Andrew. At saka, mas mayroon akong karapatan dito kaysa sayo. Sophia, asawa niya ako kaya sa akin ang bahay na ito. Banat ni Kim sa akin. Hindi ko alam kung paano ko papakalmahin ang sarili ko noong mga oras na iyon. Sobra na sila talaga. Ang kakapal ng muka. Hindi lang nila kinuha ang asawa ko. Kinuha pa nilang mga ari-ari ang pinaghirapan ng kapatid ko. Para lang may magamit silang dalawa sa kanilang kalaswaan. Pinalayas nila ako sa bakuran. Pero bago pa ako tuluyang makaalis, si Adrian naman ang lumapit sa akin. May hawak siyang mga papel. Tinignan niya ako nang walang bakas ng pagmamahal o pagsisisi. Pirmahan mo na itong annulment paper, Sophia. Para tuluyan na tayong maghiwalay. At magkanya-kanya na tayo. Total, ni hindi mo nga ako kayang bigyan ng anak Baog ka naman. Banat niya sa akin nung napakalamig. Para akong sinaksak sa puso, Miss Jamie. Ang bagay na pinakamasakit sa akin, ang kakulangan ko na palagi kong ipinagdarasal, ay ginamit niyang sandata para saktan ako ng husto. Dahil lang ba doon? Dahil lang ba sa hindi kita mabigyan ng anak kaya nagawa mo akong ipagpalit? Lalo na sa asawa ng kuya ko. Nasaan ang konsensya mo, Adrian? Nasaan? Iyak kong saad habang umaagos ang mga luha sa aking muka. Hindi na ako masaya sa'yo, Sophia. Malaya naman na si Kim ngayon. Kaya hayaan niyo na kami. Huwag mo na kaming guluhing dalawa. Huling saad ni Adrian bago niya isinarang pinto sa harap ng muka ko. Miss Jamie, sobrang sakit noon para sa akin. Ang taong inalagaan ko, ang taong pinagpuyatan ko, at ang hipag na itinuring naming pamilya. Silang dalawang nagsasabuatan para durugin ako. Bumalik ako sa bahay ng mga magulang ko, naluhaan at basag ang pagkatao. Doon sa piling ni na mama at papa, doon ako kumuha ng lakas. Noong makita ko ni mama na ganoon ang estado, halos magwala rin siya sa galit. Pagbabayaran nila itong lahat, Sophia. Tandaan mo yan. Hindi natutulog ang Diyos. Ang ginawa nila sa'yo at ang paglapastangan nila sa alaala ng Kuya Andrew mo. May kabayaran yan. Giit ni mama habang yakap-yakap ako. Subalit hindi naging madali ang mga sumunod na linggo. Hindi na rin kasi kami makapasok sa lahat ng ari-ariang naiwan ni Kuya Andrew. Dahil lahat iyon ay inangkin ni Kim. Ayaw niyang magpapasok kahit sino sa amin. Lahat daw ng properties, ang bahay, ang lupa, at ang mga sasakyan ay sa kanya iniwan ni Kuya at siyang may buong karapatan bilang asawa at byuda. Pakiramdam namin noon, ninakawan kami ng buong pagkatao. Isang buwan ang lumipas, unti-unti na akong nakakahinga ng maluwag at kahit papaano ay nakaka-adjust na ako sa lahat ng nangyari sa akin. Sabi ko sa sarili ko, hindi pwedeng mauwi sa ganito ang lahat. Kailangan kong lumaban, hindi lang para sa sarili ko, kundi para na rin kay Kuya Andrew. Pumunta ako sa bahay ni Attorney Dizon. Siyang abogado na pinagkakatiwalaan ni Kuya Andrew, lalo na sa kanyang mga legal na lakad noong nabubuhay pa siya. Gusto kong malinawan ang tungkol sa aming mag-asawa at kung ano talagang karapatan namin sa mga naiwang ari-arian ng kapatid ko. Naupo ako sa opisina niya at ikinuwento kong bawat detalye ng pagtataksil ni na Adrian at Kim, pati na rin ang pagtataboy nila sa amin sa bahay ni Kuya. Nakahawak sa kanyang baba si Attorney Dizon habang nakikinig. Nang matapos ako, huminga siya ng malalim. I'm very sorry to hear all your pain, Sophia. Hindi ko mawari na ganyan na pala kagulong lahat matapos mawala si Andrew. Saad ni Attorney Dizon.
Gusto ko lang naman talaga magpakonsulta tungkol sa annulment na hinihingi ni Adrian at kung paano ko sila mapapanagot sa batas. Pero nagulat ako, Miss Jamay, nang mayroon siyang ibinunyag at binuksang dokumento sa akin. Isang katotohanan na hindi namin alam ni na Mama. Ayon kay Attorney Dizon, bago pa man mamatay si Kuya Andrew sa aksidente, ay mayroon na itong inayos na huling habilin at mga papeles. At ang lahat ng property ni Kuya Andrew, mula sa bahay na tinitirhan ni Nakim ngayon hanggang sa mga lupa, ay nakapangalan pala sa mga magulang namin. Ipinasok ito ni Kuya sa isang legal na kasunduan kung saan ang mga magulang ko ang pangunahing benepisyaryo. Miss Jamie, maski ako ay hindi ko inasahan iyon. Ni hindi nga sumagi sa isip namin na gano'n ang ginawa ni Kuya. Sa totoo lang, hindi na rin sana namin hahabulin yung mga ari-arian na iyon dahil alam naming pinaghirapan ng kuya ko iyon kasama si Kim. Handa na sana kaming ipaubaya kay Kim ang lahat para lang sa kapayapaan. Ngunit dahil kay Attorney Dizon, nalaman namin ang buong katotohanan. At hindi lang yan. Miss Jamay, mayroon pa palang mas matinding dahilan kung bakit ganoon ang naging desisyon ni Kuya Andrew bago siya namatay. May hawak na ebidensya si Attorney Dizon na matagal na rin palang niloloko at pinagtataksilan ni Kim ang kuya ko noong nabubuhay pa ito. May iba na palang lalaki si Kim noon pa man. Kaya naman pala bago pang aksidente, tinanggalan na siya ni kuya ng karapatan sa mga ari-arian. Karma nga naman, napakabilis talaga. Dahil sa tulong ni Attorney Dizon, agad kaming kumilos. Gamit ang mga legal na dokumento at ang tunay na titulo na nakapangalan kina Mama. Tinulungan niya kaming paalisin sila Kim at Adrian sa bahay ng kuya ko. Hindi ko malilimutan ang mukha ni Kim at Adrian nang dumating kami kasamang mga otoridad at si Attorney Dizon. Nagmamakaawa si Kim, habang si Adrian naman ay hindi makatingin sa amin. Ang akala nilang paraiso na itinayo nila sa ibabaw ng aking luha, biglang naglaho na parang bula. Pinalaya sila ng walang kagamit-gamit kundi ang kanilang mga pansariling damit. Laking pasalamat ni Mama dahil sa ginawa ni Kuya Andrew. Kahit wala na siya, siya pa rin ang nagligtas sa amin mula sa mga mapagsamantalang tao. Ngayon, Miss Jamay, lumipas ang panahon at unti-unti kong binuo ang sarili ko. Naging mabilis ang proseso ng batas. Annulled na po ako matapos ang 3 taon ng paglalakad ng mga papeles. Malaya na ako sa nakaraan at malaya na ako sa lalaking naging mitya ng aking labis na kalungkutan. At ang mas maganda pa rito, Miss Jamay, mayroon na rin po akong bagong minamahal ngayon. Isang lalaking itinatangi ako. Iginagalang ang pamilya ko at hinding-hindi ako ipagpapalit sa kahit kanino. At ang pinakamalaking regalo ng may kapal, nagkaroon po kami ng anak. Isang napakagandang sanggol. Doon ko napagtanto na hindi naman pala akong may problema noon. Hindi pala akong baog dahil kaya ko naman pala magkaroon ng anak kapag nasa tamang tao at sa tamang panahon. Marahil ay hindi lang talaga biniyayaan ng langit ang pagsasama namin ni Adrian noon dahil alam ng Diyos na hindi siyang karapat-dapat na maging ama ng magiging supling ko. Si Adrian naman, balita ko ngayon, ay iniwan na rin ni Kim matapos silang maghirap at maubusan ng pera. Ilang beses siyang nagmakaawa sa akin kamakailan. Tumatawag siya, nagpapadala ng mga mensahe, at umiiyak na balikan ko siya. Sinasabi niyang nagsisisi siya sa lahat ng kanyang ginawa at nabulag lang daw siya. Pero para sa akin, tapos na ako sa kanya. Ang nakaraan ay nakaraan na at hindi ko na kailangang lingunin pang basurang itinapon ko na. Masaya na ako ngayon sa piling ng bago kong asawa at sa napaka-cute naming anak. Ang paghuhusga ng tadhana ay naging patas at ang hustisya ay nakamit ko sa pinakamagandang paraan. Hanggang dito na lang po, Miss Jamay. Nagmamahal, Sophia.
Napakaganda ng kwento ng pagbangon at pagbawi mula kay Sophia. Isang patunay na ang taong nagpapakababa at nagtitiis sa tamang paraan ay laging itinataas ng tadhana sa huli. At ang mga taong mapanira, mapagsamantala, at walang utang na loob, gaya ni na Adrian at Kim, ay palaging may nakalaang bagsakan na mas masakit pa sa ginawa nilang paninira. Ang pagtataksil at kawalan ng utang na loob ay may kakibat na mabilis na karma. Akala natin kung minsan ay nakalalamang tayo kapag nakukuha natin ang mga bagay na hindi naman para sa atin, lalo na sa pamamagitan ng pandaraya. Ngunit ang totoo, ang lahat ng nakukuha sa masamang paraan ay hindi kailanman magdadala ng tunay na kapayapaan at kasaganaan. Bukod dito, huwag nating sisihin ang ating sarili sa mga bagay na sa tingin natin ay kulang sa atin. Gaya ng hindi pagkakaroon ng anak ni Sophia noong una. Minsan, ang hindi pagtugon ng langit sa ating mga hiling sa piling ng isang tao'y hindi parusa, kundi isang paraan ng proteksyon upang hindi tayo tuluyang matali sa maling tao. Ang tamang biyaya ay ibinibigay sa tamang panahon, sa tamang tao, at sa tamang pagkakataon. Kayo mga ka-confession, anong aral ang inyong nakuha sa kwento ni Sophia? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe para sa mas marami pang mga kwentong kapupulutan ng aral. Muli, itong inyong lingkod, Miss Jamay ng Dear Jamay. Hanggang sa susunod nating confession.